Magandang araw, Malacanang Press Corps. Tara sa palasyo. Bilang tugon sa hangarin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mailapit ang diwa ng Pasko sa puso ng mga Pilipino, muling binuksan kaninang umaga ang Malacanang para sa iba't ibang mga aktibidad na pamaskong handog ni Pangulong Marcos Jr. sa taong bayan. Sa pagsisimula ng simbang gabi, umabot sa mahigit 300 katao ang lumahok sa Misa de Gallo kaninang alas 4 hanggang alas 5 na madaling araw sa Kalayaan Grounds dito sa Malacanang. Tatakbo ang Misa de Gallo sa Malacanang hanggang December 24 kung saan bibida rin ang iba't ibang Christmas kakanin. Mayroon ding mga Christmas display, live music, food and rides mula alas 6 hanggang alas 11 ng gabi. Magkakaroon naman ng sine muling Pasko. This is a film showing mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Natatakbo mula December 16 hanggang December 23. Damang-dama na ang diwa ng Pasko sa palasyo. Kaya naman, ano pang hinihintay nyo? Tara sa palasyo. Mas mabilis at maayos na serbisyo sa mga paliparan. Alin ni Pangulong Marcos Jr. sa sambayanan. Bilang bahagi ng ongoing optimization and rehabilitation efforts sa NAIA, formal nang binuksan ngayong araw ang mga bagong e-gates na naglalayong gawing mas mabilis at maginhawa ang immigration process sa NAIA Terminal 3. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaninang umaga ang pagbubukas ng 12 makabagong e-gates na kayang pabilisin ang immigration sa nasabing paliparan gamit ang automated border control and biometrics features. Kung noon ay aabutin ng ilang minuto ang immigration na pinagsisimula ng mahabang pila, ngayon ay maaaring 20 seconds na lang ang kakailanganin para matapos ito. Mas epektibo, mas mabilis, at mas maginhawang biyahe para sa mga pasahero. Kabilang dito sa mga improvements ang NAIA Terminal 3 ang All Filipino Food Hall na may 15 homegrown brands at mezzanine food hall na may 17 stand-alone restaurants and cafes. Layunin ng mga bagong bukas na bahagi ng terminal na maghatid ng serbisyo na may tatak Pilipino. Maluwag, maaliwalas, at maraming pagpipilian na pagkain para sa mga balikbayan na sabik, makatikim muli ng lutong Pinoy at mga bisitang nais maranasan ang mainit na pagtanggap ng mga Pilipino. Maliban sa bagong food halls, formal ring binuksan ni Pangulong Marcos Jr. ang Medical Tourism Concierge Area para sa serbisyong medikal na maagap, may dignidad at malasakit. Mabilis na serbisyo ang maaasahan ng mga pasaherong may karamdaman, patungkol man ito sa pangangalaga sa kanilang kalusugan hanggang sa fast-track immigration security processing at luggage handling. Ibinida rin ni Pangulong Marcos Jr. ang bagong bukas na Dignitaries Lounge na siyang magpapamalas ng Filipino welcome sa mga bisita mula sa ibang bansa. Para naman ibahagi ang kultura, diwa at pusong Pilipino, magkakaroon ng transit tour para sa mga pasaherong may mahabang layover. Sa ilalim ng bagong programa, mas madali nang makakabisita ang mga international travelers sa mga lugar gaya ng National Museum Complex, Intramuros at mga entertainment locations na direct bus service at guided tours. Hindi na kailangan pang lumagi lang sa airport habang naghihintay sa biyahe kung pwede namang masulyapan ang handog na ganda ng Pilipinas. Ang lahat ng ito ay alay ng Pangulo sa mga pasahero, Pilipino man o banyaga, dahil buo ang kanyang paniniwala na dapat ipagmalaki ang ating bansa. Sa ilalim ng bagong Pilipinas, ang maayos na serbisyo ay karapatan ng bawat Pilipino at kikilalanin sa anumang panig ng mundo.
Pamasgong salubong sa mga bagong bayaning Pilipino. Pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. Bilang pagkilala sa sakripisyo at puso ng ating mga kababayang OFW, pinangunahan kanina ring umaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagsalubong sa mga bagong bayani ngayong panahon ng Kapaskuhan. Kasama si Unang Ginang Lisa Araneta Marcos, DMW Secretary Hans Leo Kakdak at OWA Administrator Patricia Kaunan, kinumusta ng Pangulo ang mga balikbayang OFW na sabik makita ang kanilang mga pamilya. Kabilang sa mga nakausap ni Pangulong Marcos Jr., si Rodora Alcaraz Tonyakaw, ang OFW na nagpamalas ng kabayanihan nang iligtas nito ang sanggol na kanyang inaalagaan mula sa sunog sa Taipo Apartment Complex sa Hong Kong noong November 26. Sinuong ni Rodora ang peligro, di alintana ang init at mga sunog sa katawan, mailayo lang sa kapahamakan ang kanyang alagang bata. Labis ang paghanga ng Pangulo sa kabayanihan at malasakit na ipinamalas ni Rodora at ibang OFW na gaya niya. Dahil dito ay ipinag-utos ng Pangulo sa mga ahensya na gawin ang lahat ng kanilang makakaya upang pagandahin palalo ang mga serbisyo sa mga OFW at ilapit ito sa mga lubos na nangangailangan ng mga suporta. Sa tulong ng DMW at OWA, nakapagpagaling na si Rodora, nakapagbukas ng account para sa mga financial assistance na kanya matatanggap at marami pang tulong ang ibibigay sa kanyang kabayanihan. Para naman siguruhin na masaya ang Pasko ng mga pamilya ng ating mga ulirang OFW, ipinag-utos ni Pangulong Marcos Jr. sa Bureau of Customs na pabilisin ang pagproseso sa 130 abandoned container vans na naglalaman ng palikbayan boxes. Ayon sa Pangulo, karapatan ng OFW at kanilang mga pamilya na pagsaluhan at pakinabangan ang kanilang pinaghirapan. Dagdag pa ng Pangulo, pipilitin ng kagawaran na ma-release ang lahat ng nilalaman ng container vans ngayong Kapaskuhan. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Unang tanong mula kay Marie Zumali, GMA News. Good afternoon, Undersecretary. Ma'am, Malacanang has been accused by Davao Acting Mayor Sebastian Duterte of ordering or pushing for the premature opening of an unfinished DPWH Coastal Road segment in Davao, despite safety issues. Number one, can the palace please clarify if indeed the president ordered for its premature opening? And USEC, were there also safety assessments or clearances that were obtained prior to the allowing of such premature opening? Ang napag-alaman po natin sa DPWH at sa Regional Office ng Davao na ang nasabing road, Coastal Road Segment B, ito po ay ang Bukana papunta sa bridge, Bukana Bridge. At sinasabi po dito na ang initial agreement ay maaari pong buksan, passable ang 2 lanes. At maaari pong magamit sa umaga, 6 a.m. hanggang 5 p.m. Ang kinakailangan lamang din po natin ay ang kooperasyon mismo ng LGU, ng Davao City, para po maging maayos po ang pagdaloy ng trapiko. At sinasabi rin po na ang DPWH solar lights installation, ito po ay 2 to 3 days ay matatapos na po ang solar lights sa buong stretch
at maaari na pong madaanan kahit sa gabi. Pero ang sinasabi po natin, maaari po siyang daanan, especially kapag umaga po, ng 6 a.m. to 5 p.m. So ang kailangan lang po talaga ay ang kooperasyon din po ng LGU para maisakatuparan po ito para sa ikagaginhawa po ng ating mga kababayan. Ma'am, I understand that in 3 days, the solar lights will be made available, but given the other issues raised, like the lack or the incomplete traffic signages, and of course, the unfinished status, are there any directives from the President to DPWH to ensure public safety? Yan din po ang sinabi ni Sec Vince, lahat po ay tatapusin nila at sinabi nga natin, maaari man po ito talagang daanan sa ngayon. At muli, babanggitin ko po ang sinabi mismo ni Secretary Vince, prioridad ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kaligtasan ng ating mga kababayan kahit saang lugar, hindi lang sa Davao o sa Manila. So nangangako po ang DPWH na agad na magbibigay ng updates tungkol sa pagbubukas ng Davao City Coastal Bypass Road sa lalong madaling panahon. Thank you, Yusek. Sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus. Hi, Yusek. Good afternoon. House Deputy Minority Leader Laila De Lima said that the plunder and graft complaints against Vice President Sara Duterte could be grounds or basis for a new impeachment complaint once the one-year bar lapses. I just want to ask, is there any change when it comes to the President's state position on impeachment po pagdating dito? Kung uusad ulit ang isang panibagong impeachment. Sa ngayon, hindi po pa nagiging issue sa Pangulo ang impeachment laban po kay sa Vice Presidente. Pero ang Pangulo po kasi sinabi na noon pa, kung dapat managot, ay dapat panagutin. Wala dapat sinisino. So in general, lahat na maaaring may kasalanan ay dapat lamang managot sa batas. In relation din po kay Vice President Sara Duterte, yung alleged bagman na si Ramil Badriaga formalizes by submitting his affidavit sa Office of the Ombudsman. How serious po does Malacanang think of these allegations? Because sabi rin po ni Congressman De Lima, hindi dapat baliwalain yung mga alegasyon na binibitiwan, lalo na't malalaking pera din yung involved doon po sa nasabi ni Madriaga. Kung sino man ang makakapagbigay ng anumang ebidensya laban sa sino mang public servant. At ito'y may patungkol sa anomalya, paglulustay, pagnanakaw ng pondo ng bayan, dapat lamang pong maimbestigahan. Siguraduhin lamang po na ito ay hindi pamumulitika. Kailangan managot ang dapat managot. Kung narinig na po ba ng Pangulo yung alegasyon na nagkaroon daw po ng POGO money o 'di ba yung mga drug money na ginamit sa kampanya in 2022 si VP Sara, sila po ang maging nag-running mate ng 2022 election. So how concerned is the President about these allegations? Wala pong personal na knowledge ang Pangulo patungkol sa anumang maaaring naging transaksyon ng Vice Presidente sa mga POGO operators or sa drug lords. Wala po siya masasabi patungkol po doon. Sunod na tanong mula kay Jocelyn Reyes, Malaya. Good afternoon, ma'am. Ma'am, kinonfirm ng BI na yung dalawang shooter po sa Australia nanggaling daw po sa Mindanao nung November. May reaction na po ba ang palasyo dito? Opo, hiningi po natin mismo ang mensahe o komento ng National Security Council at akin pong babasahin sa inyo. The National Security Council is aware of the reports that the individuals involved in the Bondi Beach shooting in Australia had previously traveled to the Philippines and these are currently under validation. At this time, there is no confirmed information indicating that their visit posed a security threat, and this is not considered a serious or immediate concern. Standard security, immigration, and counterterrorism protocols remain fully active with coordination ongoing with Australian authorities. So yan po ang sinabi ng National Security Council patungkol po dyan. Ma'am, isa lang follow-up. Nakausap na po ba ng Presidente ang Australian officials after na incident? Tsaka nagkaroon po ba ng sharing ng intel information from Australia since
may ganun silang information. I-update ko po kayo kapag meron na po tayong balita patungkol po dyan. Thank you, ma'am. Sunod na tanong mula kay Ace Romero, Philippine Star. Just a follow-up, Yusek. Do we already have information what the shooters did in the Philippines? Wala po. Wala po sa atin ngayon na anumang informasyon. Ibinavalidate pa po ng NSC. And what passport was used when they arrived here? Itatanong po natin sa Bureau of Immigration. Okay, salamat po. Tanong mula kay Tristan Nadala, Newswatch Plus. Yusek, kahapon po pinagpaliban ng Senado yung pag-BICAM sa 2026 budget dahil po sa issue with the DPWH. And hopefully nga ngayon matuloy na po, no? But the House contingent said they are optimistic na hindi pa rin po mauuwi sa reenacted budget. With all these budget concerns, how confident is Malacanang na hindi po mauuwi nga sa isang reenacted budget yung 2026? Alam po ng lahat tayo, pati po ang Kongreso, ayaw po ng Pangulo ng isang reenacted budget. So, sa panahong natitira, alam natin na lahat ng kakayanan ay dapat na gawin para hindi mauwi ang isang budget na ilang reenacted budget. Ayaw po ng Pangulo niyan. Kahit po ang Department of Finance ay nangangamba kung magkakaroon ng reenacted budget dahil marami po madidelay na proyekto kapag nagkataon. Pa naman po kinausap ng Pangulo yung mga House and Senate leaders na to work together to make sure na walang reenacted. Sa ngayon, wala pa po sa ating binibigay na anumang informasyon patungkol dyan. Isang tanong mula kay Christian Yusores, DZMM. Good afternoon, Yusek. Would ask lang po kung meron nang napili ang Pangulo na Chief Presidential Legal Counsel, kapalit po ni late Counsel Enrile. Opo, meron tayong i-announce. Mga bagong appointments po. Chief Legal Presidential Counsel, Attorney Ana Liza Logan. Senior Deputy Executive Secretary, Attorney Maria Luwalhati Alu, C. Dorotan Tioseco. Deputy Executive Secretary for General Administration, Attorney Daniel Marie Rieza Kulangin. Deputy Executive Secretary for Financial Affairs, Attorney Joseph Irvin A. Obenza. Deputy Executive Secretary for Legal Affairs, Attorney Jess Hermogenes Andres. Undersecretary for Economic Affairs, OES, Attorney Erwin Santa Ana. Assistant Secretary, OES, Attorney Alemar Mosquito. So yan po ang mga bagong appointments na sa atin ay ibinigay. Balik sa Yusek Claire. Maraming salamat. Pag-asa Island Integrated School, energized na. Upang masiguro ang liwanag sa mga paaralang hindi maaabot na enerhiya, namahagi ang Department of Energy sa pangunguna ni Secretary Sharon Garin ng Mobile Energy System para sa Pag-asa Island Integrated School. Kasama nito ang 10 test na parol mula sa 10 iba't ibang probinsya sa bansa. Sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr., lahat ng kabataan ay may aasang maliwanag na kinabukasan. At bago tayo magtapos, upang matiyak ang food security at maitaguyod ang matatag at masiglang komunidad, kapakanan ng mga agrarian reform beneficiaries, prioridad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pinangunahan ni Department of Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella, the third ang Christmas Boodle Fight kasama ang agrarian reform beneficiaries mula sa Cagayan, Isabela, Nueva Ecija or rather Nueva Vizcaya at Quirino. Ito ay bilang pagpapakita ng patuloy na suporta ng pamahalaan sa pagpapabuti ng kabuhayan ng mga magsasaka at pagpapatibay ng seguridad sa pagkain sa bansa. Ang mahakbang na ito ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. ay patunay lamang na patuloy na tutulong ang pamahalaan sa mga magsasaka
upang maitaas ang kanilang ani at kita. Ito'y sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na suporta, kabilang ang pagbibigay ng makinarya at mga kagamitang pansakahan. Bago nito, nauna nang namahagi ang DAR ng 400 million pesos na financial support sa direktang makikinabang sa mga komunidad sa agrarian reform at nagpapataas ng produksyon ng agrikultura. At dito na po rin tatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.